It's 13 degrees and cloudy there. Today, there'll be light rain, with a forecast high of 21 and a low of 13. Morning guys! Masyadong tana sa araw na to pero samahan nyo na lang ako. Anong pwede natin gawin? Habang nag-aalmusal ako kanina, bigla ko lang naisip, ang tagal ko na rin pala dito sa Norway. Marami naman ako nagustuhan dito, tahimik, maganda ang paligid. At marami ring bagay na naging parte na ng normal na buhay ko. Pero kahit gaano ka nakatagal nakatira sa ibang bansa, may mga simpleng bagay talaga sa Pilipinas na bigla-bigla mong namimiss. At minsan, hindi naman yung malaking bagay, tulad na lang ng merienda. Ano ba yan? Kakaalmusal ko pa lang, merienda na agad nasa isip ko. Ganun talaga tayo mga Pinoy. Advance tayo mag-isip. Yung makakita ka lang sa tabi-tabi ng nagtitinda ng banana Q, kamote Q, turon, saba, maruya. Simple lang naman, hindi mahal, pero iba yung kapag nag-crave ka, lalabas ka lang at makakabili ka. Dito sa Norway, may mga ingredients naman at pwede mo ring gawin sa bahay. Pero iba pa rin yung nabibili mo lang sa kanto, bagong luto, tapos kakainin mo habang mainit pa, crispy. Isa pa sa namimiss ko yung mga mall sa Pilipinas. Alam nyo, yung sobrang init sa labas, tapos pagpasok mo sa mall, biglang, uy, ang lamig. Minsan, wala ka naman talagang bibilhin kasi nga, walang pera. Gusto mo lang magpalamig, maglakad-lakad at tumingin-tingin. Tapos paglabas mo, may dala-dala ka ng kung ano-ano. Dito naman sa Norway, may mga shopping center din. Pero iba talaga yung mall culture natin sa Pilipinas. Parang pwede kang magpalipas ng kalahating araw doon kahit wala kang plano. Pero siguro, sa tatlong ito, pinaka-personal sa akin yung palengke. Kasi lumaki ako sa palengke. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko magtango. Ay, di pala. Kanta pala yun. Nung bata pa ako, hindi na masyadong bata, teenager, kasama ako ng parents ko na nagtitinda ng ukay-ukay sa palengke. Kaya halos kabisado ko yung bawat sulok doon. Nga pala, makwento ko lang. Nung bago-bago pa lang yung ukay-ukay at hindi pa masyadong uso, may isang nagtanong sa akin, "May-ari ba kayo ng SM?" Gulat ako. Sabi ko, "Hindi po. Si Henry C. po ang may-ari nun." Yun pala, ang ibig niyang sabihin sa SM ay Segunda Mano. Ukay-ukay. Hanggang ngayon, naisip ko pa rin, alam ba niyang nagbibiro ako o iniisip niya pa rin yung kung seryoso ako? Pero yung palengke talaga maraming alaala sa akin. Yung ingay ng mga tao, tawaran, mga nagtitinda, iba't ibang amoy ng pagkain. O, kala nyo, iba't ibang amoy ng tao. Sa iba, baka ordinaryong palengke lang yun. Pero para sa akin, parte yun ng pagkabata ko. Siguro kapag matagal ka na nang nasa ibang bansa, may mga bagay kang namimiss na dati hindi mo naman iniisip na espesyal. Hindi mo namimiss dahil mas maganda sila kaysa sa kung anong meron ka ngayon. Namimiss mo sila dahil may parte ng buhay mo na naiwan doon. At kahit gaano katagal akong tumira dito sa Norway, siguro may mga simpleng bagay sa Pilipinas na hanap-hanapin ko pa rin. Sa mga OFW at sa mga nasa Pinas dyan, ano ba yung namimiss nyo nung bata pa kayo? Tinuruan din ba kayo ng lolo nyo? Hanggang sa muli. Paalam!